Good song, amen. When he reached down for you. All right, that's good. All right, let's all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Psalm 145. Psalm. Let's go to the book of Psalm. Actually, meron lamang ako ditong ilan na babasahin, mga kapatid, but, gusto kong mabasa niyo po itong whole chapter. Napakaganda po nito. Na listen, bago po natin simulan ito, mga kapatid, ay gusto kong maging maliwanag at maunawaan ng bawat isa. You know, this psalm is the testimony of David. Now, makinig na mabuti. Okay? Now, gusto ko na maging maliwanag sa bawat isa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, dito po sa church po natin, ay hanggat akong pastor dito, ayoko po na parang lalabas yung salita ng Diyos na parang pantasya. You've got to be true with that. I mean, pag sinabi ng Biblia ang ganito, totoo po yan. No, mamaya, actually, may part na dadaanan po natin yan. Pero, hindi naman po sa tayo nagkukumpara, mga kapatid. Pero I think you can also testify na maraming mga Kristiyano na nagsasabi sila'y Kristiyano, anak ng Diyos, pero pag nagbasa sila ng salita ng Diyos, pag nabuklat, para lamang ito. Sabi, parang napakahirap unawain, napakahirap pag-aralan. Actually, hindi po ganun ang Biblia. Ang kailangan lamang natin unawain kung paano inilagay dito. Tandaan po natin yan, ito po ay aprobado ng Diyos sa langit. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, all scriptures is given by inspiration of God. Okay? Approved by God. This is already settled in heaven. Imagine kung paano ibinaba ito sa atin, gumamit ang Diyos ng mga writers. You see, this is the Word of God. The Word of God. Akalain mo, ang hawak nyo ngayon, salita ng Diyos. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon is about the attributes of God. Pero every Wednesday, dadalhin ko po ito sa inyo na napakahalaga sapagkat every time na pag-uusapan po natin ang attributes ng Diyos, in particular, ano po yung sino ang kukunin natin na magsasabi sa atin na napakabuti talaga ng Diyos. Yeah. Now, listen, pinili ko po ito si David sapagkat si David, sabi ng Biblia, he is the man after God's own heart. Di ba? Siya yung malapit talaga sa puso ng Diyos. Ngayon, so pag-uusapan natin, titignan natin, anong sinasabi ni David patungkol sa Diyos. Yan po yung mahalagang mapag-usapan at mahalaga na marinig po muna natin kay David. And then we will hear another testimonies from other people here. Now listen, tayo po'y lumalakas, mga kapatid, mula sa testimony. Yung naririnig po natin dito, mga testimonies po yan eh. You see? So, that is their personal experience. Kaya may mga tawag sila, bawat nagpapatotoo ay meron pong tawag sila sa Diyos. Yeah? Kung paano nila ina-address ang Diyos. Yeah? Depending on their closeness with God. Ganun po yan. Gaano sila ka-close sa Panginoon. So doon po nila tinatawag ang Diyos. Sa relasyon na yon. Okay? Nakukuha niyo mo, mga kapatid, sinasabi ko po. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kasi ang problema sa mga churches ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, kapatid, ay kulang ang pagkakilala sa Panginoon. Walang magbibigay ng buhay sa Panginoon kung hindi mo gaano kilala ang Diyos. See? So at the end ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay anong gagawin natin kung ganito ang pagkakilala natin sa Diyos? Ano ang pwede mong gawin sa Diyos? Okay? Now, so let's go to the book of Psalm 145. Are you with me now? Amen. Psalm 145. Now, look at verse number 1. I will extol thee, my God, O King. I will bless thy name forever and ever. That's for David, kapatid. Okay? Si David ito. Okay? Now, he said, every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised,
In His greatness is unsearchable. Just imagine that. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works, and men shall speak of the might of thy terrible acts, and I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of the great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that he bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand, and satisfies the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry, and will save them. The Lord preserveth all them that love him, but all the wicked will he destroy. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Okay? That's David, mapatid. Ito yung testimony ni David kung paano niya binibigyan ng dangal o ng honor ang Diyos. Now, sa ganang kay David, yan po ang pagkakilala niya. You know, sa testimony ganyan, malalaman niyo na po kung gaano ang relasyon niya sa Diyos. You see? So, pag nakakarinig po tayo ng mga testimonies ng ganyan, malalaman na natin kung gaano ka-close ang nagbibigay ng testimony na ganyan sa Diyos. Are you getting the point? So, sa ganito pa lamang po usapin, sa pagsisimula natin, malalaman nyo na kung saan tayo pupunta eh. So, if you are, pinag-aaralan natin ang mabuti. Okay? Tayo po muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Salamat sa testimony ni David, Panginoon. Salamat sa biyaya na kami po ay nakakakita ng kadakilaan niyo po, O Diyos. It is only by grace, O God. Other people can't see this. They cannot see what we are seeing right now. They cannot enjoy what we are enjoying right now. Thank you, O God, for your blessing. Thank you. Thank you for your grace. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito. Also, we ask thy forgiveness of our sins. Please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, again, makikita po natin dito mga kapatid na ito ang pinakamagandang patutuo, isa sa mga patutuo, magandang patutuo ni David. No? Ipinapakita po sa atin. Okay? Follow me carefully, please. No? Everybody pay attention. Okay? Now, dapat makita po natin ang kahalagahan ng ng pag-aaral ng kagkabutihan ng Diyos, attributes, kagandahan, the beatitudes also ng Diyos. This is the character of God. Now, ito po mga aralin ito, pag pinag-usapan natin yung attributes, yan po yung katangian ng Diyos, dyan po natin makikita yung kagandahan ng Diyos. Alam nyo, sabi ko nga kanina, hindi nyo pipiliin na sumama sa Diyos or kuhanin ang prinsipyo ng Diyos hanggat hindi nyo nakikilala ang Diyos.
So it's so important to study and understand the attributes of God. Naalala ko po, kung nakikilala nyo, ewan ko lang, wala ngayon si Brother Jerome si Major Jerome Hakobe. Tama ba Hakobe? Hakuba. Yeah, Jerome Hakuba. Hakobe para si Chito yun. Yeah. So, sabi ni Brother Jerome, kung kayo ay sumusubaybay sa kanya, sabi niya, kamakailan lamang ay naging speaker po siya, si Brother Jerome, no? Naging speaker po siya, tagapagsalita po siya, guest speaker siya ng isang graduation ng ROTC yata. Okay? Ito sinabi niya. Sabi niya, the only thing worse than being blind is having a sight but can't see the greatness of God. Ulitin ko po, baka medyo nabibingi kayo sa bagay na ito. No? Ang nagsasalita po nito ay bulag. Nagsasalita po nito ay bulag. No? Si Brother Jerome, no? Zero visibility talaga ito. Okay? Now, sabi niya, the only thing worse than being blind is having a sight but can't see the greatness of God. Ang pinakang worst, no? Pinakang worst. Worst pa, mas grabe pa sa isang bulag ay yung meron ka namang paningin, pero hindi mo makita ang kadakilaan ng Diyos. Yan po yung sinasabi ko mga kapatid. Napakaraming mga tao ngayon na hindi nila makita ang kadakilaan ng Diyos. It's not that they cannot see it, but they are not really interested in it. Why? Alam niyo, pagka pinag-uusapan po ang patungkol sa Diyos, parang ang mga tao, mga kapatid, nag-iisip lamang ng pantasya. Para bang cartoons. Para bang wala na. Kasi mahirap nga naman paniwalaan ang hindi nakikita. Di ba? Pero ang sa Diyos naman sa atin, mapalad ang naniniwala na hindi nakikita. Meron ba kayong ganyan sa Bible? Alright. Sabi ko sa inyo, maging familiar kayo sa Bible Okay. Kaya nga po sinabi ng Biblia po, mga kapatid, the just shall live by faith. And sabi mga kapatid ng Biblia, without faith, it is impossible to what? Please God. You see that? So, malaking bagay po yung paniniwalaan natin ang Diyos na hindi po natin nakikita. But, here's the thing kapatid, ang pinakamaganda, ibinaba ng Diyos ang kanyang salita para maging maliwanag talaga sa atin na meron talagang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kung naunawaan nyo ng mabuti at naalala nyo, sinasabi ko sa inyo lagi, na if you can prove that Jesus Christ is God, maniniwala talaga kayo na parang nakita nyo na ang Diyos. Hindi man natin nakita ang Panginoong Kristo, but there are so many testimonies in the Bible that shows, it shows the deity of the Lord Jesus Christ. And if you can prove the deity of the Lord Jesus Christ, you can prove the existence of God. You see? So, kaya nga po, na pangit pagka hindi nyo pininiwalaan na si Kristo ay Diyos, wala na. Parang lalong pinahihirapan ang tao na maniwala sa Diyos. Alright? So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na because of faith, everything, mga kapatid, na papatungkol sa Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya. At kung ito'y sa pananampalataya, ay kahit nga naman talaga bulag, may makakakita. See, kaya niyang makita ang kadakilaan ng Diyos kahit wala siyang physical eyes. Yeah? Kahit wala siyang ganon. So, sa binasa po natin dito mga kapatid, si David ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Imagine sa verse number 21, last verse ng talata na ito, ng chapter na ito, sinasabi ni David, my mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. You see that? So, sabi ni David, ang aking bibig ay magsasalita ng papuri sa Panginoon. And then, he is encouraging
that all, yeah, all. May problema ba dyan, Lex? All right. It's time to listen now, okay? All right. Now, everybody keep tuning in. I don't want anyone to miss this, kapatid. Lalong-lalo na, sabi ko sa inyo, it's so important na makilala natin ang Diyos. It's useless na pupunta kayo ng church, tapos punta lang ng punta ng church, tapos kaya nga tayo, minsan nagagawa pa rin natin yung ang hilig natin sa labas pa rin, sa makamundong bagay pa rin, kasi fully, hindi pa talaga natin mas matimbang pa yung labas na nakikita natin kaysa sa Diyos na pinanampalatayanan natin. Kasi hindi natin nakikita eh. So we need to be educated, mga kapatid. No, kailangan po natin ito. So I don't want anyone to miss this. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? So again, si David dito, sinasabi ni David, sabi niya, ini-encourage niya yung mga tao to praise God also. Oh, you see? But the problem is, yung encouragement mo, makikita nyo, this is already in verse number 21, after those testimonies na ibinigay niya. Ang sabi niya, mga kapatid, sa verse number 3, great is the Lord, and greatly, because He is great, He is greatly to be praised. Di ba? And His greatness is what? Unsearchable. You see? Now, what do you mean? What is David saying here, mga kapatid? Walang katapusan yung kanyang kadakilaan. Ibig sabihin, kung ang Panginoon, kung ang Diyos ay makikilala mo ngayon, mga kapatid, at masabi mo, wow, may ginawa sa iyo ang Diyos. Sabihin mo, wow, napakabuti ng Diyos. Bukas, mas grabing mabuti ang Diyos. Sapagkat, kapatid, ang buhay natin, mga kapatid, hindi para-pareha sa isang araw, sa buong buhay eh. Yung buhay natin ngayon ay maaaring, halimbawa man ngayon, napakabuti ng Diyos ngayon. Anong pagpapalang binigay sa iyo ngayon ng Panginoon? Bukas ang ibibigay sa iyong pagpapala ng Panginoon, masigit pa sa binigay sa iyo ngayon. Another one, maaaring ikay nagkasala ngayon. O, kailan mo naiisip, mga kapatid, na ikay nagkasala at nakita mo may kasalanan ka sa Diyos, pero maliwanag sa iyo na dineklara ng Diyos na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Kapatid, hindi sapagkat pinatawad ka ng Diyos, wag mong isipin na hindi na siguro ako magkakasala. To be honest, if the truth be told, magkakasala ka pa ng higit sa nagawa mong kasalanan. But listen, God is always bigger than your sin. That's why His mercy endureth forever. You see, walang kasalanan, kapatid, na pwede makapag-discourage sa Diyos. You go back to the Old Testament and study the life of the Israelites, the life of the Jews. Maraming beses pinapanis sila ng Diyos. Maraming beses, if you will just look at or read the book of Hosea, yung Hosea, mga kapatid, habang nasa aeroplano ako, ay binasa ko po yung buong book na Hosea, at makikita ko, grabe ang ginawa talaga ng mga taong ito sa Diyos. Pero may time na hindi na sila pinansin ng Diyos, may time na hindi na sila tinilikuran ng Diyos. Pero alam niyo, kapatid, binalikan pa rin sila ng Diyos. In fact, you will find out in that chapter mo, sabi niya, how can I give you up? How can I? Paano ko kayo i-give up? So, ang sinasabi ko po rito, mga kapatid, maliwanag sa talata na ating binabasa, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, His greatness is unsearchable. Whether you put it into a positive and negative, kapatid, laging unsearchable. Pag sinabing unsearchable, hindi mo maunawaan bakit laging lamang siya. Pagdating sa pagpapatawad, lamang pa rin siya. Pagdating sa pagpapala, walang katapusan. You see, tama yung sinabi ni Jeremiah, new every morning. It is new every morning. Bago ng bago, kapatid. So yan, ito po'y totoo, kapatid, na nangyari sa buhay ni David. You see, totoo sa nangyari sa buhay ni David. And then the Bible says, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. See that? So one generation, bakit? Papasa-pasa. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Bago-bago, pabago-bago. Pag pinag-aralan niyo po yung generation ng mga tao, mga kapatid, back in the time of Noah,
You go to the book of Genesis pa lamang, makikita nyo na po, na sabi ng Biblia, my spirit shall not always strive unto man. Pero makikita nyo pa rin po, mga kapatid, at the end, nandun pa rin ang Diyos, yung kanyang pagpapatawad, yung pa rin, itataas niya pa rin yung kanyang creation. So ano po ang makikita natin dito? Paano natin ipapakita rito ang Diyos? Ang unang gusto kong maunawaan po natin dito, mga kapatid, na kaugalian ng Diyos, pag-uugali ng Diyos, yung attribute ng Diyos is that God is perfect. God is perfect. Ibig sabihin, kapatid, eto na talaga yung Diyos. Hindi mo kayang baguhin ng Diyos. Hindi mo kayang baguhin ng Diyos. Ano man ang sinasabi ng Biblia, ano man ang sinasabi ng mga nakasulat po, mga writers, or mga katulad ni David, nagpapahayag, mga prophets, nagpapahayag po sila at ipinapakita po dyan na ang Diyos ay na-offend, ang Diyos ay nagagalit, ang Diyos ay tumatalikod. Pero mga kapatid, hindi mo matatanggal sa Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Why is that? Because He is perfect. Kung ang Diyos is love, God is always love, and His love is perfect. You see, kapag kaho siya'y nagalit, ang Diyos ay perfect pa rin. Perfect yung galit niya. Tama lamang po yung galit niya. So the first thing makikita po natin dito para maunawaan po natin yung perfection po ng Diyos is this. His work is perfect. His work is perfect. Sa Bible school, nadadaanan niyo po ito sa Bible school. Napapag-aralan niyo na ang work ng Diyos is perfect. Okay? Now, do you understand, from the very beginning, mga kapatid, sa pasimula pa lamang sa book of Genesis, that's the beginning, okay? The book of the beginning and the beginning ng tao. Okay? The beginning, that's the creation. All right? Now, so first, makikita nyo sa creation pa lamang, all right, let's go to it. Let's go to Genesis chapter 1, mga kapatid. Okay? Genesis chapter 1. Brad, tulungan mo itong bata para, all right, mag-pay attention siya. All right. So I want you to learn something here. Kapatid, ito'y isa sa mga tinuturo sa Bible school. Dapat nyo maunawaan. Okay? Now, are you with me now? Genesis chapter 1. Verse number 1, in the beginning what? God created the heaven and the earth. And the earth was without what? And void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God what? Upon the face of the waters. And God said, let there be what? And there was. And God saw the light, and that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. Now notice here, pwede natin ituloy yung mga creation ng ganyan hanggang sa makreate na yung tao, mga kapatid, hanggang sa huling araw na ang Diyos ay nagpahinga. Okay? But listen to me now. Here's the most important thing here, mga kapatid. Kung titignan natin, kung nabubuhay tayo noon, kung inoobserbahan natin yung creation ng Diyos, nung nilikha ang langit, pero alam po natin, wala pang tao yun, ha? But it's recorded na nung nilikha ng Diyos yung earth, mga kapatid, walang void, it's void and without form. You see? Na kung titignan nyo, bakit ba meron pang ganito? Hindi ko maintindihan itong ganito, bakit nilikha pa ng Diyos? But do you understand? The Bible is very clear. Maghintay ka lang. God is perfect. Now, here's the application, mga kapatid. May mga pagkakataon sa buhay natin na kung titignan natin sa unang galaw ng Diyos, parang hindi mo maintindihan, bakit nagkaganito pa? Bakit hindi ko maintindihan? Maghintay ka lang. Aayusin ng Diyos yan. Maging sa creation, kapatid, nung nilikha yung langit at lupa, sabi, maliwanag dito, kapatid, and the earth was without what? Kung titignan nyo,
The earth was without form and void. All right? Now, how would you believe, kapatid, that God is perfect? Why would a perfect God create an earth that is void and without form? Kung ako naman tatanungin niya, sa panahon na katulad niya, sabihin ko sa nagtatanong, huwag ka kasi makialam, hindi naman ikaw lumikha eh. Oh, huwag kang makialam. Hindi naman ikaw lumikha eh. Kung hindi kayo lumikha, huwag ka makialam. Ngayon, kung gusto mong malaman, maghintay-hintay ka. And this is true, kapatid. Ang sabi ng Biblia, and the what? The Spirit of God what? Yun ang hintayin mo. Di ba? Yan ang hintayin mo. Nung nag-move na, may ginagawa ang Diyos. That's why, eto po, kung titignan po natin sa creation ng Diyos, napakabuti. Kaya kung titignan natin ang lahat ng galaw ng Diyos, mga kapatid, dito pa lamang sa chapter 1, malalaman nyo na ang galaw ng Diyos. At makikita mo na yung kaugalian, yung perfection ng Diyos. God really is perfect. Bakit? Sa mga una, huwag ka muna mag-judge, huwag mo munang hatulan yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. May ginagawa pa eh. You see, naalala ko nung araw, may mensahe po ako, we're not home yet, if you can remember that. Nandito pa tayo sa lupa na hindi natin pag-aari. Nandito pa tayo sa lupa na strangers pa lamang po tayo. Maraming pwedeng mangyari rito na parang hindi tayo naniniwala na mayroong Diyos. Parang sasabihin mo, nasaan ang Diyos? Ba't pinayagan ito ng Diyos? Teka lang, we're not home yet. May mangyayari pa. May ginagawa pa ang Diyos. Ano pa ang dapat gawin, mga kapatid? Or maghintay ka lang, may gagawin pa sa iyo ang Diyos. You see, maging sa creation, makikilala mo na ang Diyos. Makikilala mo na ang kadakilaan ng Diyos. You see, kaya ang sabi nga mga kapatid ni David, great is the Lord and greatly to be praised. And His generation is, and His greatness is what? Unsearchable. Hindi mo maintindihan, hindi mo kayang i-search, mga kapatid. You cannot search the greatness of God. Walang katapusan eh. Because God is going greater, and greater. You see? Not getting greater, but going. Diba? So, yun po ang dapat po natin maunawaan. Now, so makikita po natin dito, not only in creation, but even in recreation. See? Now listen, sabi ni Paul sa Corinthians, mga kapatid, if any man be in Christ, he is what? See that? So, hindi na ho siya, nung nawala po ang tao, hindi po nag-create uli siya ng panibagong tao. Now, ganun din naman sa buhay natin bilang isang Kristiyano, para magkaroon ng isang matinong Kristiyano, matinong tao, hindi na po siya lumikha ng panibagong tao. You see? Now, so makikita niyo po, maging sa buhay natin, hindi na lamang po tayo makikinig, mga kapatid, sa testimony ni David. All right. Let me ask you a question. Ano naman ang testimony mo pagdating sa recreation? Ngayong ikaw ay Kristiyano na. Okay? Ang buhay mo nung araw, kapatid, tsaka ang buhay mo ngayong Kristiyano na, kumusta? Anong pwede mong sabihin na kadakilaan ng Diyos sa buhay mo? Di ba? So, now listen, si Paul, makikita po natin. Sabi ni Paul, hindi na itong buhay kung dati ang pinamumuhay ko ngayon. Ito'y buhay na kay Kristo na. Kaya nga po, siya rin ang nagsabi patungkol sa recreation. You see, kung paano ang Diyos ay binago ang kanyang buhay. Kaya nga po, makikita po natin, masasabi natin sa trabaho pa lamang na ito, na ang Diyos talaga ay perfect. Perfect talaga. I mean, look at this. Kung paano tayo ginawa ng Diyos, inaasahan ba natin itong kalagayan natin ngayon? Inaasahan ba natin na isang araw magkakaroon tayo ng buhay ni Kristiyano ganito? Inaasahan ba natin na isang araw na yung buhay na ipamumuhay natin ay buhay ni Kristo? Abay, matindi kaya? Akalain mong ipamumuhay mo yung buhay ni Kristo?
Di ba? Because He is eternal life. God gave us eternal life. So imagine lamang kapatid, ang sabi ng Biblia, the wages of sin is what? You see that? The wages of the, there is a choice, kapatid. The wages or the gift. The wages of sin is what? Death. But the what? See that? The gift of God is what? Eternal life. So you have a choice. So ang mga tao, mga kapatid, pipiliin niya, yung parang bahala na Diyos. No, hindi po pwedeng ganyan. You have to choose. Alin ang gusto mo? Mamuhay sa sarili mo o mamumuhay ka sa pamamagitan ng buhay ni Kristo? That's a gift. It's a gift. Hindi po yan basta-basta, mga kapatid. Ni-offer po yan ng Panginoong Kristo. Or else, imagine kung paano ka magsasuffer doon sa kabayaran ng iyong kasalanan. Because you have to pay the penalty. Hindi po pwedeng hindi. You have to pay the penalty. And if you are to pay the penalty, kapatid, ano mangyayari? Death. Hell. Separation from God. That's it. Okay? Now, so dito makikita natin na ang trabaho ng Diyos is perfect. I want you to turn your Bibles, please, in the book of Deuteronomy. Okay? Deuteronomy chapter 32. All right? Now, Deuteronomy chapter 32, look in verse number 3. All right? Are you with me? Deuteronomy chapter 32, verse number 3. 3 and 4, all right? Here's what the Bible says. Because I will what? Publish the name of the Lord. Ascribe ye greatness unto our God. Okay? Si Moses, pinapakita niya na sabi niya, dapat maibigay, ma-ascribe sa kanya yung greatness. Ha? Dapat kung anumang klaseng kadakilaan, dapat maibigay talaga yan sa Diyos. Okay? Now, imagine, yan ang sinasabi ni Moses. You understand kung bakit ito nasabi ni Moses. Moses was a servant of God. Di ba? So, nakausap niya ng Diyos, nakipag-bargain siya sa Diyos, you see. So nakita niya talaga yung kadakilaan ng Diyos. Kaya kung meron mang kadakilaan, sa Diyos lamang yun. Hindi ho kayang ibigay yan, hindi ho kayang taglayin po yan ng tao. Bakit? Ang kadakilaan ng tao po ay merong katapusan. Gaano man kagaling ng tao, may hangganan po yan. Yung ma-pride lamang magsasabi, kahit na pag-aralan niyo po yung mga great men ng mundo, ha? Yung mga inventors, yung mga may tinapos, yung mga nakipaglaban, mga heroes natin, you see, pero may hangganan po sila. But think about what David was saying. Ano sabi niya? His greatness is what? Unsearchable. That's why si Moses, ano sinasabi ni Moses, i-ascribe natin yung greatness sa Diyos. Alright? Now, hindi po nagtatapos yan ng talata, mga kapatid, na sinasabi ni Moses. Alright, drop down to verse number 4. Alright? He is. Why? Why do you need to ascribe it? Ascribe the greatness of the Lord, or ascribe the graces unto God. Bakit? Because He is the rock. And then what? His work is what? Perfect. His work is perfect. Because, look at this. Imagine kung anong aasahan mo, kapatid, sa isang Diyos na perfect. His work is perfect. You see? Now, imagine kung ang Diyos ay magtatrabaho sa buhay natin. Ano ang magiging result ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin? For all His ways are what? Judgment. You see, hindi po yan tsamba. Hindi po yan nagkataon, kapatid. Kundi
Iyan po'y galing mismo sa decision ng Diyos. Iyan ang nararapat sa iyo. You might not understand it for a while. Sabi ko nga sa inyo, kapatid, pag inisip mo na lamang yun sa Genesis, simula na yun. The earth is what? Void and without form. Without form and void. You see? Hindi mo gaano makukuha. Pero, mga kapatid, hindi po yan aksidente. Nasa mind na yan ng Diyos. Okay? Now, lahat ng kabutihan ng Diyos ay predestined po yan. Yung mercy ng Diyos is predestined. To be likeness with God is predestined. To be likeness with Christ. With Christ. Okay? Now, notice what the Bible says here. So, binasa po natin. His work is what? Perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right is He. All right? So that's the work of God. So, paano natin makikita, mga kapatid, yung perfection ng Diyos? Makikita natin sa trabaho ng Diyos. All right? Now listen, inuulit ko po, mga kapatid, ang binasa natin sa 145 of the book of Psalm is the testimony of David. Now, is there any testimony in your life that you can prove that God is perfect? Kapatid, this is important kasi sa una pa lamang, kapatid, ang Diyos ay araw-araw nagtatrabaho sa atin. Now listen, it's so important that we should recognize, dapat kilalanin natin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay po natin araw-araw. Ang tanong ko ngayon, kapatid, tinatanggap mo ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo sa araw-araw? Dapat po tayo maging honest sa bagay na ito. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi po natin tinatanggap. You see that? Now listen, mahirap kayong pagsamahin, kapatid. Yung ginawan ka ng masama at magpapatawad ka. Pero kapatid, para ma-exercise natin at maranasan natin kung paano magpatawad, dapat makaranas po tayo ng pangungutya. Makaranas tayo ng tribulation, makaranas tayo ng pag-uusig, makaranas tayo na yung ating ginagawang mabuti ay hindi kinikilala. Now, do you understand? To understand God, mga kapatid, is to understand the forgiveness of God. And to understand the forgiveness of God, you have to experience your own forgiveness. Pag nagawa mo, kapatid, yung pagpapatawad sa kapwa, mauunawaan mo kung paano ka pinatawad ng Diyos. Ay kung mahirap nga sa ating magpatawad, kapatid, imagine niyo kung anong atraso natin sa Diyos na pinatawad ng Diyos. Kaya doon mo ma-appreciate, grabe talaga ang Diyos. Akalain mong pinatawad ako. Ay di ba yung pag-uusapan ka lamang at na-discover mo na pinag-uusapan ka at pinagsasabihan ka na hindi maganda at pinag-isipan ka na hindi maganda, napakahirap ng patawarin yung mga chismoso. Di ba? Ay gaano pa kaya mga kapatid ng Diyos? Ang ibig ko sabihin, kapag natuto ka na patawarin sila, mauunawaan mo ngayon kung paano ka pinatawad ng Diyos. At mauunawaan mo ngayon yung kapatawaran ng Diyos. Ngayon, pag naunawaan mo yun, mauunawaan mo ngayon na ang Diyos ay perfect. Because ang Diyos ay hindi kayang baguhin ng anumang mga offense ng tao. Like what I've said, God is always bigger than your sin. That's why God can forgive. Because God cannot be broken. Yung kanyang pagka-Diyos ay hindi kayang sirain, hindi kayang paghiwa-hiwalayin ng ating kasalanan. Kaya tayong, because God's work, God is perfect, and His work is perfect. Paano makikita na Diyos ay perfect, kapatid? His work is perfect. All right? Number 2, God's ways is perfect. Hindi lamang yung trabaho ng Diyos ang perfect, mga kapatid, kundi yung pamamaraan ng Diyos ay perfect. Now, you turn your Bibles in the book of 2 Samuel. 2 Samuel, chapter 22. Look at verse number 31.
Alright? Are you learning, kapatid? Ang mahalaga po sa atin, makilala natin ang Diyos. No, wag ho nating pansinin ang aralin na ito na parang, kasi na simbahan tayo, para lamang tayong routine, as part of our routine. Alright? Look in verse number 31. As for God, what? His way is perfect. Okay? Now listen, again, this is David's psalm of thanksgiving. A song of thanksgiving. Okay? Now, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is what? A buckler to all them that trust in him. Look at verse number 32. For who is God save the Lord? And who is a rock save our God? God is my strength and power, and He maketh my way what? Oh. sabi sa verse number 31, His way is perfect. Sabi sa verse number 33, He maketh my way perfect. That's the testimony of David. Kay David ito, kapatid, naranasan niya na to. Now, would you believe that? Maniniwala ba kayo na ito'y naranasan ni David at ito si David? Sinasabi niya, tinutuwid niya, inayos niya, perfect. Nung inayos na isang perfect God. Listen, by the way, kapatid, walang sino mang pwedeng makapag-perfect ng ating pamamaraan maliban lamang sa isang perfect God. Oh yeah, that's the point. Now, yung mga aralin na katulad nito, napakasimple, kapatid, kasi simple na dapat po nating kilalanin ang Diyos pagdating sa kanyang pagiging perfect, kapatid. Alright? So His work is perfect. Pagdating sa kanyang pamamaraan, kapatid, minsan napakasimple yung pamamaraan ng Diyos, kaya nga parang sasabihin natin, ganun lang ba gagawin natin? Alright, let's say, alright, let's look at the Bible, kapatid. Paano natin mapapakita na perfect ang pamamaraan ng Diyos? Alright. Very, very familiar passage. Proverbs chapter 3. Alright? Proverbs chapter 3. Sa uladon nyo na yan, mga kapatid. Verses 5 and 6. Alright? Last Sunday, dinala ko po yan sa inyo. Alright, pakilagay sa screen. Trust in with all thine and lean not unto thine own understanding. Alright, pause for a moment, okay? Paano mo makikita yung pagiging perfect na Diyos sa pamamaraan? Kasi sabi ni David, as for God, His way is what? Perfect. Okay? His word, the word of the Lord is tried. Okay? Now, yung kanyang salita, ibig sabihin, kung paano niya gagawin sa ating buhay, mga kapatid, yung pamamaraan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Siyempre, ida-direct tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pananalita. Alright? Yung kanyang salita, kapatid, ay subok na. Alright? Kaya, makita niyo si David, nagsasalita siya, yung pamamaraan ng Diyos ay perfect. And then, yung kanyang salita ay subok na. So if you will follow His word also is perfect. Later on, dadating po tayo dyan. But let's go to Proverbs chapter 3 para makita po natin at mailalagay ninyo sa testimony ninyo na totoo talaga na ang Diyos ay perfect. Alright? Trust in the Lord with all thine heart. Alright? Ipinapakita rito, mga kapatid, ni Solomon. Solomon na po ito, anak ni David na nagpapatotoo sa unang binasa natin. Alright? Are you with me? Alright, ano sabi niya? Trust in the Lord with all thine heart. And what? So what is it to trust in the Lord? How do you do that? How do you trust the Lord? Do not lean in your own understanding. Para buong magtitiwala ka sa Diyos, huwag kang maglilin, huwag kang sasandal, huwag kang magtitiwala sa sarili mong pangunawa. That's it. Ang pagtitiwala sa Diyos, simple. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili paniniwala. Pangunawa, I mean. Alright?
And then, keep going. Verse number 6. In all thy ways, what? Acknowledge Him. In all thy ways. Bakit? You have to acknowledge God in all thy ways. Bakit? Because His ways is, come on, perfect. So kung magtitiwala ka sa Diyos, huwag kang magtiwala sa iyong sariling pangunawa. Okay? Sa lahat ng iyong pamaraan, kilalanin mo siya. Sabihin mo laging, hindi dapat yung pamaraan ko, kundi pamaraan ng Diyos. Okay? Now, sapagkat pagka ginawa natin yung Panginoon, kayo po, sa iyo ako magtitiwala. Pag ginawa po natin yan, ang sabi ng Biblia, last phrase, He shall direct your path. So, paano ginagawa? Paano sinabi ni David, kapatid, na ang sabi niya rito, my ways, yung pamamaraan ko, ay dinadirect ng Diyos. That is in the book of Deuteronomy. Dito sa po, sinabi natin sa Samuel, verse number 33. Notice, He maketh my way, what? Perfect. Paano po yan? God is directing our ways. Listen, kung ang Diyos ay hindi po idadirect yung ating ways, you cannot say na perfect yung ways mo. This is really what God wants me to do. You see, kaya minsan mga kapatid, tandaan po natin, it is very important because the Bible tells us that what? There's a way that what? There's a way, hindi lamang, not only there's a way that seemeth right, but there's a phone that is ringing. There's a way that seemeth right unto men. So, it's so important. Mahalaga kapatid na perfect po natin yung pamamaraan natin. Paano mapi-perfect? Alright, let God direct your ways. Paano i-direct na Diyos yung pamamaraan mo? Do not trust your own understanding, but trust the Word of God. Very simple. This is, paano makikita, kapatid? Kaya minsan, kapatid, listen now, makinig po tayo na mabuti. Kaya minsan, hindi gaano nating nakikilala ang Diyos at nakikita ang kadakilaan ng Diyos kasi patuloy tayo nagtitiwala sa sarili nating pangunawa. Hanggat nagpapatuloy tayo sa sarili natin yung pamamaraan, hindi natin makikita ang kadakilaan ng Diyos. You see? No, sa tuwing, for example, sa tuwing naapi tayo, anong nakikita natin? Sinasabi ba natin, I'll just leave it to God? No, hindi. Papatayin din kita. Ha? Sinaktan mo ko, sasaktan din kita. So, kaya anong nangyayari mga kapatid? Hindi nyo ba naiintindihan? Sa dami na ho ng mga nakikita nating karanasan, ha? Na yung mga mag-asawa hindi nagbibigayan, walang nagpapakumbaba, saan sila nag-i-end? Sa paghihiwalay. So ano sinasabi ng Biblia? Maliwanag kapatid. Ano sinasabi ng Biblia? The love of money is the root of what? All evil. Warn them, sabi ni Paul kay Timothy, yung nagpapayaman. Bakit? They will fall into what? Oh, hindi nyo na alam yung verse na yun? Temptation. Di ba? Pero hindi po tayo, ang mga tao hindi maniniwala doon. Hindi maniwala. Akala nila pag nangalap, gagamitin nila yung kapangyarihan nila para mangurakot sila. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag kang mag-i-envy, huwag kang maiinggit sa mga taong gumagawa ng masama. Kasi para kay David, sa panahon ni David, para kung sino pa yung gumagawa ng masama, siya pa yung umaasenso. Pero hindi mo dapat pag-inggitan. Isang araw mauubos din yung mga luxury cars niya. Pag binisita na yan ng Bureau of Customs, mga kapatid. So you understand that? See? So makikita po natin dito, mga kapatid, na ang pamamaraan talaga ng Diyos ay perfect. Ang pinakamaganda rito, alam niyo kung I don't care kung anong nakikita ko sa labas. What I care is this, Panginoon, anong gusto niyo po sa akin?
anong gusto nyo sa kalooban ko? Anong gusto nyo sa buhay ko? Susunod ako sa kalooban mo para sa buhay ko. Yun ang pinakamasaya sa buhay ko. Bakit? Hindi yung magkaroon din ako kung anong meron ang mga taga-sanglibutan. Kapatid, di ba sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam bakit may ang daming mga Kristiyano na naiinggit, grabing inggit sa pag-aasenso ng sanglibutan. Tingnan mo na lamang, kapatid, pagdating sa kasalan. Pagdating sa kasalan, gusto natin ng mga mala-artistang kasalan. Pahihirapan pa yung lalaki, pahihirapan pa yung babae. My goodness. So you understand what I'm saying? Bakit hindi tayo lumagay sa dapat nating kalalagyan bilang isang Kristiyano? Nagdududa pa ba tayo sa pamamaraan ng Diyos? Yung simpleng sinasabi ng Diyos, pagdating sa mag-asawa, husband, love your wife. Wife, submit unto your own husband. Kaparaanan ng Diyos yun. And then nagdududa tayo doon sapagkat may natatakot ang babae na manipulate. You see, sometimes meron tayong maling pangunawa sa manipulation. Yung word kasi napakapangit. Kahit na nga mga kapatid, salitang diktador, pag sinabing dictatorship, parang pag narinig mo yun, parang magan ang dating. Parang grabe ang dating, mabigat ang dating. Pero kung ang Diyos ang magdidikta sa atin, kapatid, naalala ko tuloy yung nag-bash. Binash ako sa Reels. Binasa ko sa Facebook. Sabi niya, ang dating niya sa akin dito sa church, diktador ako. Para bang akong nasusunod lahat, ganyan. Tapos sabi niya, hintayin na lamang natin yung theocracy. Pag nagsalita ng theocracy, alam niya talaga yung theocracy. Yung isang araw daw, theocratic government, darating yan, isang araw, theocracy. Now, alam niyo po bang ibig sabihin ng theocracy? God rules. Ang Diyos ang nagro-rule. Sabi niya, hintayin na lang natin yung panahon na yon. So, ang ibig sabihin ngayon, hindi pa ang Diyos nagro-rule. Hihintayin niya pa lang. Wala ngang alam, nagkukunwa-kunwaring may alam eh. Kawawa naman yung mga tinuturuan niya. Hintayin na lang daw yung theocratic government, theocracy. Akalain mo, so, kaya yung buhay niya ngayon, hindi pa nirurule ng Diyos. Ngayon, kapatid, may theocracy na. At walang masama sa dictatorship kung ang Diyos ang nagdidikta. Ayaw ng mga tao ng dictatorship ng Diyos, pero kapag silang nagdikta, gusto nila. Sa tigas ng mga kabataan ngayon, pag hindi mo sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos yan, kapatid, ang kailangan nila makilala talaga ng Diyos. At ang mga basher ko, kailangan nilang makilala ang Diyos. Number one, kinakailangan muna nilang maligtas. You see, listen, God's work, God's ways is perfect. Wala na hong iba. Napakaganda ng pamamaraan. Ang kailangan lamang po natin, trust, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa pamamaraan. Sometimes, hindi po gaanong karado. Parang, sabi ko nga sa inyo, pag tinignan mo, bakit ganito, nalumikha ng earth tapos without form and void? So, anong gagawin mo dyan? Maghintay-hintay ka lang. May gagawin ng Diyos dyan. Ngayon, mayroon ng bituin. Ngayon, meron ng gabi, meron ng araw. Ngayon, divided na yung land mula sa water. So, di ba, parang pasyal natin? Sightseeing na tayo ng sightseeing. Bakit? Inayos na ng Diyos. Maghintay ka. Isang araw, gaganda ka rin. Isang araw, gagwapo ka rin. Isang araw yung buhay mo na kinatatakutan ng marami, buhay mo na kinasusuklaman ng marami, na narurumi yung marami. Isang araw, pag inayos yan ng Diyos, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Pag lumipas na ang lahat ng yan, gugustuhin ka rin ng tao.
Last, God's word is perfect. God's word is perfect. God's way is perfect. God's word is perfect. You see, Psalm 19, let's go to Psalm 19. All right. Psalm 19. Look at verse number 8. 8. All right. The statutes of the Lord are what? Right. Rejoicing the heart. The commandment of the Lord is what? Pure. Enlightening the what? The eyes. The fear of the Lord is what? Clean. Enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be what? Totoo ba talaga sa atin yan? More to be desired are they than what? Yeah, than much fine gold, sweeter also than what? And the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is what? Great reward. In keeping of them, okay? Moreover, by them is thy servant warned. So, in other words, tayo po talaga ay nawa-warningan, tayo ay naayos, tayo ay, bago ka, imagine, you understand what the word warning? Bakit merong warning, kapatid? Kailan ba nila binibigay yung warning? Come on, talk back to me if you can. Kailan? Isipin niyo po mabuti, kailan nararanasan natin na merong warning? Di ba pag may kapahamakan? Wala namang nag-warning. Hindi ka naman nagbabala dahil lang sa may kabutihan. Ang babala ay binibigay pag merong kapahamakan. Huwag kang gumawa ng ganyan kasi pag ginawa mo yan, ay maayos ang buhay mo. Walang ganon. Kaya ka winawarningan para hindi ka mapahamak. Ay akalain mo, kapatid, ang salita ng Diyos ay present bago ka mapahamak. Grabe nga eh. May mukha pang kapahamakan, mukhang maayos. There's a way that seemeth right. Just imagine, kapatid, na parang nasa thin line lamang po tayo, yung by chance. Yung chance natin na tayo maligtas sa kapahamakan, ay grabe. Malapapil. Grabe. Pero before that, kasi sabi ng Biblia maliwanag eh, there is a way that what? Seemeth right unto men. But the end thereof is what? Are the ways of death, destruction. Okay, now, pero sabi ng Biblia, maliwanag po rito, the Word of God is present before destruction. May warning na sa atin, mga kapatid. Yung servant ng Panginoon, nakakatanggap po tayo ng warning before destruction. Okay? And notice in verse number 11, and in keeping of them, there is what? What is the great reward, kapatid? Notice that. In that context, pag-aralan nyo ng mabuti. Tingnan nyo ha. Moreover, by them is thy servant what? Warned. Bakit merong warning? Merong kapahamakan. In keeping of them, there is what? Ano yung great reward? Ang great reward ay hindi ka napahamak kasi may warning. Did you get that? In context. Di ba? So, merong warning para hindi ka mapahamak, winarningan ka. At sapagkat nag-take heed ka, sabi dyan eh, in keeping of them, in keeping the what? The warning, the word of God, the commandments, not to do it, you will receive a great reward. Perfect. Amen. And then the Bible says in the book of Proverbs 13, verse number 5. Notice what the Bible says here. Proverbs 13. Nasusundan niyo po mga kapatid. Verse number 5. Every what? Word of God is what? Palagay niyo. Every word of God is pure. He is a what? Shield unto them that put their trust in Him. Perfect. Walang sala, kapatid.
You see? Now, you understand the book of Hebrews, chapter 4, verse number 12? The Word of God is what? Powerful and alive. 2 Timothy, chapter 3, verse number 16. All Scripture is what? Given by inspiration. And it's profitable for what? It's perfect for doctrine. Tama lang. Talagang kailangan. See that? So kung titignan po natin mga kapatid, lahat na yan, lahat ng binibigay ko po sa inyong talata, salita ng Diyos, matagal na nating usapin ang patungkol sa salita ng Diyos. Ang pinupoint out ko ngayon, every time na yayakap ka sa salita ng Diyos, perfect time yan. Every time, nasasabihin ng Panginoon, sometimes, sasabihin ng Panginoon, sasabihin ng Biblia, call unto me, and I will answer thee. Sabihin ng Bible, knock, and it shall be open. Seek, and ye shall what? Find. Give, and it shall be given. Sometimes, kapatid, nag-seek ka na, you're still looking for something that you need. Di ba? Minsan nagsisik tayo ng judgment sa Panginoon. Panginoon, bakit yung asawa ko ayaw sumunod? Bakit hindi nyo but ayaw, Panginoon, please do something. Di ba? Ilagay nyo na lamang doon sa category niya sa Genesis chapter 1. Nilikha ng Diyos ang earth, but without what? Form and void. Maghintay-hintay ka lang until the Holy Spirit of God move. See that? Alam niyo, everything here is perfect, kapatid. The Word of God is perfect. Walang pagkakamali. Tinitignan ko, alam niyo, pag hindi mo gaanong inunawa kung paano nagkaroon ng Biblia at kung sino-sino nagsasalita dyan, you know, maraming mga conclusion ng mga theologians pagdating sa bagay na yan. But you know what? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na simple ho yung nakakita ko rito. Simple lamang. Pag sinabi ni Paul, siya ang writer nito, siya, you know what? It's approved by God. At kung yan ay approved ng Diyos, katulad sinasabi ng Biblia, it's all Scripture is given by inspiration of God. And it's profitable. It is really profitable. Kung yan ay isang perfect, kapatid, na word, yan talaga ang nauugma sa akin, yan ang kailangan ko. Kapatid, do you understand that? Na kapag ka nagbasa ka ng salita ng Diyos, pagka hinanap mo ang kasagutan ang solusyon ng Diyos sa problema mo, perfect. Perfect. Sometimes, you know, ang kailangan mo ay ito, ibang binibigay sa'yo ng Panginoon. Ask, sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Ask and it shall be given. Okay? And seek and ye shall find. Pero parang, bakit iba yata itong nakuha ko? Hindi man ito ang hinahanap ko. Mabuti na lang, isang araw, sabi ko nga niyan mga kapatid, darating ang punto na nung humingi ka sa Panginoon, hindi yung hinihingi mo ang binigay ng Panginoon. Papasalamatan mo. Mabuti na lang itong binigay ng Panginoon. Alright, sino sa inyo rito mga kapatid ang nananalangin na siya dapat ko mapangasawa? Pero hindi nyo napangasawa. Ngayon sasabihin mo, mabuti na lang ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Parang hindi kayo nakapalag doon. Walang malakas ang loob na magsasabing, oo nga, pastor. Di positive. Nilagay ko naman sa positive, di ba? Hindi ko naman sinabi sa inyo, mabuti na lang hindi siya binigay. No. Sinasabi ko, ngayon masasabi mo, mabuti na lang na ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Iba ang hinihingi ko, pero ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin. Perfect. Di ba? Maraming mga taong hindi makakaunawa niyan. Kapatid, sino mga kaunawa? Kay Hosea, na kilalang kilala na si Gomer, na preacher sa Quezon. No. Kilalang kilala na si Gomer ay isang patutot. Ha? Sino? Sino magsasabi na napakabuti ng Diyos?
Akalain mo binigay kay Hosea, na si Hosea isang lingkod ng Diyos, prophet of God, binigyan ng isang patutot na mapangas. Wala. But you know what, sometimes kapatid, hindi ho natin nauunawaan yung trabaho ng Diyos. What is important here is the will of God. Hindi ka mag-i-enjoy sa hindi kalooban ng Diyos. Ibigay man sa iyo ng Diyos ang gustong-gusto mo, siya talaga, siya Panginoon, alam kong siya ang kalooban mo sa buhay ko. Pero sabihin natin, pag at the end, pag nandun na kasama mo, para yata nagkamali ako sa kalooban ng Diyos sa buhay ko. No. Pag tinignan mo si Hosea, mukhang hindi kalooban si Gomer eh. Kung kayo ang titingin, kung tayo ang titingin sa mata ng tao, dahilan sa kasalanan ni Gomer. But you know what? Sabi ng Panginoon, go and take thy wife. So you understand that? Well, listen to me now. Remember this. 3 things. Number 1, God's work is what? Number 2, God's what? Ways is perfect. God's way is perfect. Number 3, God's word is perfect. Now, in closing with this, what are you going to do with that? Can you trust God? With this attribute of perfection. You see that? You see, anong dapat po natin gawin mga kapatid? We must strive for God's perfection. Strive for it. Ano sabi sa Matthew chapter 5 in verse number 48? Be ye perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Be ye perfect. So ano dapat natin gawin mga kapatid? Let us strive for God's perfection. Hindi po ang ibig sabihin ng hindi na tayo magkakasala. But let's take a look with that. Now listen to me now. Here's the thing. Tapos na po ako. Pag sinabi ng Diyos, love, we must love. And that love must be a perfect love. Hindi po pwedeng ugain niya ng sinumang o anumang kasalanan ng mundong ito. Be ye kind one another. Notice the word kind. Pag sinabing be ye kind one another, hindi mo sinasabi mga kapatid na yung another na sinasabing be ye kind to one another na ina-address mga kapatid ni Paul ay hindi nagkakasala o laging mabuti. Ang ibig sabihin ni Paul dito, kahit hindi siya mabuti, be ye kind. Hindi dapat mauuga. Hindi dapat mayayanig yung kindness natin sapagkat yung kindness natin na yon ay fruit siya ng Diyos, ng banal na Espiritu. Hindi kayang antigin yung love na yon. Bakit? Yan yung love ng Diyos. Anong ibig sabihin niya mga kapatid? Sapagkat yan ang love ng isang perfect God, that love is also perfect. Ngayon, pag nasa iyo yan, walang sino ang pwede makasira niya. That's why, yung love ay pwede mong ilagay sa iyong kaaway. Bakit? Walang kaaway dito sa ibabaw ng mundong ito, kapatid, na kayang basagin, sirain ang pagiging perfect ng love na yan na galing sa Diyos. So kaya nga po, anong dapat natin gawin mga kapatid? Strive. Strive for God's perfection. Aralin niyo ng mabuti yung fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Sinabi ko po yun sa inyo, kaya sinabi hindi fruits of the Spirit. Because everything, magkasama po yan. Hindi ka pwedeng pumili lamang doon. No. Kapag ka pinili mo yung love, nandoon yung long-suffering, nandoon yung patience, nandoon pa yung iba. Hindi pagka pinili mo yung patience lamang or peace lamang ang gusto mo, dapat nandoon yung love. Because that's the fruit of the Spirit. That is in a package, kapatid. Amen? Amen. Listen, anong dapat natin gawin, kapatid? Strive for God's perfection. Strive. Sikapin natin na tayo'y maging katulad ng Panginoon. Na tayo, sabi ng Biblia, be ye perfect even as your Father which is in heaven is perfect. This is clear? Nakita po natin yung trabaho ng Diyos ay perfect, yung kanyang pamamaraan ay perfect, yung kanyang salita ay perfect. Now, let's strive for His perfection.
That's the attribute of God. Hindi kayang piliin, hindi kayang tawaran, hindi pwedeng sirain, mga kapatid. Inuulit ko po, anumang klaseng kasalanan, anumang klaseng kabutihan, greatness ng tao rito, hindi kayang ma-overwhelm ang greatness ng Diyos. Dakila ang Diyos. Amen? All right, I hope this is clear. Let's all stand. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa kabutihan niyo po sa amin. Nawa po'y naging maliwanag ang lahat ng naririnig po namin dito at natututunan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na ito po ay maging batayan po ng aming pamumuhay. Na kayo po ay isang perfect at walang pwede pa mang sumira, Panginoon, makabasag ng iyong pagiging perfect, Panginoon. Salamat po sa inyong salita sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na lapit po sa inyo ngayon. Your heads bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message, and let's come to the throne of God tonight. Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa narinig po namin sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang mga talata na narinig po namin. Ang mensahe niyo po, yung mga talata na pinagbatayan ng mensahe po ngayong gabi. O Diyos, nawa po, muli po namin itong buklatin, Panginoon, at maging tanglaw sa aming buhay. Salamat po sa inyong mga anak ng tiklupton lumapit po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isang, bawat commitment, bawat nabitawan po namin sa inyong harapan, O Diyos. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Did you